So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ito, i-replant ko na yung karamihan ng mga BFT. Dating isang tray, ngayon may bakante ng konti. So ito yung mga natira na retaso. Gusto ko lang rin ulit pakita sa inyo na itong mga retaso na to, tulad nung kaninang video na ginawa ko. Ewan ko kung kasama itong may upload doon. Pero kung may makuha kayo ng mga naputol na dahon or traps ng Venus flytrap, alam nyo ba ito tutubo rin yan, kaya tatanim nyo. So there is numbers of way na maitanim nyo to. Pwede nyo ibabad lang sa tubig at tutubo na yan ng tutubuan na yan ng plantlets, no? Pwede rin naman, tawag doon water propagation. Pwede rin naman na through sphagnum moss and perlite, no? Tatanim nyo lang tulad nung paano nyo tinatanim yung mga full grown na halaman. Tanim nyo lang yan dyan, tutubuan na yan na maliliit ng mga plantlets. Kahit yung mga to, yung iba may nakikita ko tinatapon na yung mga dulo-dulo, pero may rhizome pa. Alam nyo ba yung mga ganyan, mas marami pa tutubo dyan ng mga plantlets kaysa sa mga leaf fullings. Kaya itanim nyo yan kasi multiple plant ang tutubo dyan sa mga rhizome. Yun yung sekreto dati namin. Nag-uumpisa pa lang kami. Lagi kami nagpo-propagate ng rhizome ng aming mga BFT. Kaya hindi kami naubusan. No? Naubusan pero may mga propagation kaming iniintay na lumaki. So ganun din dito sa ginagawa ko ngayon. Ganun din yung prinsipyo. Itanim nyo lang ng itanim para, kasi hindi nyo alam mamaya yung mother plant nyo yung madisgrasya, at least meron kayong backup. Ang dami na ito. Yung iba naman nilalatag lang, no? Pwede nyong ilatag ng ganyan, pero mas gusto ko kasi na medyo inilulubog ng kaunti para naman yung tutubo na halaman na baby ay protektado nung media na hindi siya masyadong mainitan or hanginin. So ilulubog nyo lang ng konti in between dun sa mga mother plant. Kung gusto nyong ilagay sa microwavable, pwede rin naman. So dami pa nito. So yung mga plantlets na ganyan, may kadalasan sinasamahan ko ng plantlets yung mga order. So itanim nyo rin para mabilis nyo maparami. Dati nag-umpisa pa lang kami, talagang minamarger or hinihimay ko yung mga Venus flytrap para maparami ko. Kaya lang ang taas kasi ng mortality o pagkamatay ng propagation kapag nag-uumpisa ka pa lang kung leaf pullings ang gagamitin mo. Ang pinaka the best kung nag-uumpisa ka pa lang, hintayin mo na lang na dumami talaga yung halaman by itself, no? Or kung gusto mo, hatiin mo sa dalawa yung halaman mo yung rhizome, para mag-produce siya ng mga plantlets doon sa growth point or growth area. Ayun, mga ganitong yan, sigurado yan mag-i-strike yan. So hanapan lang natin ang pwesto yan dito para maitanim plantlets. May sariling rhizome, traps at root system. So wait lang, ikot natin tong ating tinataniman. Punong-puno na dito sa side ko, dito sa kabila hindi ko pa nakikita. Yan, maraming bakante. Mga tayo ng mga pantanim dito at itanim. Suksok nyo lang na isuksok. Basta itong mababaw, wag masyadong malalim yung pagkakasuksok para pag nag-strike maka-receive ng sunlight yung inyong mga halaman. Yan, ito ganda na itong pang propagation. May roots na yung leaf pullings, although wala ng leaf
kundi rhizome at kaperanggot na petiole yan, tutubo pa rin yan. Tanim nyo ng itanim para hindi kayo maubusan ng halaman. Tapos pag naitanim nyo na, huwag nyo nang galawin, diligan nyo na ng regular. Ayun yung isa sa mga dahilan din bakit namamatay yung halaman nyo pag pinapatayo nyo ng tuyo-tuyo. Diba? Saan ka nakakita ng BFT na tumubo sa disyerto? Tapos hugasan nyo pala yung mga propagation materials nyo. Kasi para hindi mangitim. Kumain na natin. Mas madaling tusok-tusok ko lang yan. Bilis na naman dumami nila. Kaya lang kasi sa umpisa wag agad kayong mag-focus sa propagation. Although pwede naman, kasi ang goal nyo sa umpisa mabuhay nyo halaman. Paano kayo magpo-propagate kung hindi nyo naman kayang buhayin, di ba? Yun. So aralin nyo kung paano nyo mabubuhay muna yung halaman. Tapos pag nakabuhay na kayo kahit isa, tandaan nyo na anong ginawa ko dun sa isa na yon, bakit kayo naging successful sa pag-alaga dun. So gayahin nyo na dun sa ibang mga cultivar na mayroon kayo, kasi isa lang naman yan yung pamamaraan ng pag-aalaga ng Venus flytrap. May mga ibang Venus flytrap lang na maaarte talaga. So wag muna kayo mag-focus sa maaarte. Huwag muna kayo sa easy alagaan. Hindi naman ibig sabihin na easy, puro mga basic lang. Marami ring mga easy alagaan ng mga mamahaling mga rare. So yan, itanim na natin. Sunod natin na itanim ay yung ito. Inayos ko na to. Ano yun yan? Sa loob. Sayang, ito na. Ayan. Pero may isang wala. Ayan, isang yanerang BFT. Parang kasya naman ito. Tanya yan kung gaano kalalaki yung rhizome. Ito. Medyo pangit yung camera ko ngayon kasi gamit ko yung lumang cellphone, pero basta't may karoon lang kayo ng idea paano nyo alagaan tong mga alaga natin na BFT. Diba, ayos na yan, hindi nyo kailangan ng sobrang linaw. Kaso sunod na akit natin dito, mag-propagate tayo ng maka high quality, high resolution. So mapapansin nyo minsan yan, ganito. Kita nyo, yung BFT nyo mayroon lang mga 3 traps or 4. Pero pag tinignan nyo yung ilalim, tingnan nyo ito. Malaki yung rhizome. Hindi lang siya 4, hindi lang siya 3. Ano to, ilan to? 2, 3, 4, 5. Siguro mga 10 or more, no? Although yung iba, rhizome na lang talaga yung natira. So kapag kumbaga nakapahinga to, naka-establish, so tubuan na to ng mga sandamakmak na traps or PV plants sa paligid. Tapos ang gawin nyo rin pala, pagkahawa kayo ng hawa kasi sa rhizome, nagpo-produce siya ng parang enzyme, yung parang madikit. So hugasan nyo to para bumaba rin yung TDS. Ganda ng mga rhizome. Tanim na natin. Pagka maglalagay kayo ng
Kumbaga BFT na ulitin ko, kailangan magkaiba yung kanilang traits. No, ito naman magkaiba naman talaga ito. Tingnan nyo to. Identity tsaka big mouth. Kumbaga hindi talaga siya magkamukha. Kasi yan, kapag dumami na yan, hindi nyo na ma-identify. Tapos naglalagay kayo ng tag lagi. Tapos iwasan yung kung ba magbebenta kayo, magsishare kayo na swap. Huwag kayo magsaswap ng rhizome lang kung di kayo sigurado dun sa ID. Kailangan kita yung traits. Hirap na kumalat yung isang cultivar na wrong ID. Pagka wrong ID na yan, hindi na pwedeng tawagin na, halimbawa ito identity, hindi na pwedeng tawagin identity dyan. Pag lost ID na, tawag na dyan ay typical. Kaya kung meron kayong mga cultivar na mga high-end, siguraduhin nyo na nakapaso separately or ID, naka-ID, nakatag properly yan, para hindi magkanda halo-halo. So yan, ganyan lang yung pagtatanim. Uubusin ko lang to, tapos magtatanim uli kami ng mga iba pang mga cultivar dito. So yun lang, God bless and bye bye.